Magandang umaga sa inyo mga katropa. Itong video na to is mag-i-address ko to sa mga lahat ng mga gumagawa ng motor o nagpapalit ng piyesa ng motor kapag mausok na yung motor ng customer. Suggestion ko lang ito sa mga mekaniko na hindi pa talaga alam ang tunay na gagawin o dapat gawin sa mga ganitong senaryo, kunwari kapag umuusok na. So yun, makikita nyo yun, ipapakita ko sa inyo. Ito yung black, no? Ito ay Honda TMX Supremo, no, na black. Applicable, itong tutorial ko is applicable ito dun sa mga 125cc na may tangke tulad ng Rusi, TMX 125, Honda TMX Supremo, at sa lahat ng may tangke na 125 up to 150cc, kasama na dito yung mga FZ at yung mga Yamaha, no? So ito guys, ito yung tutorial kung paano mag-ayos ng motor na mausok, no? May usok na motor. So etong video na to medyo mataas to, no? Nasa sa inyo na lang kung papanoorin ninyo, pero itong tutorial ko ay napakahalaga, no? Test the passer po ako at alam ko po ang lahat ng problema ng small engine like motorcycle. So itong tutorial ko is magagamit ninyo sa daily o sa araw-araw nyo na gagawin. So kunwari ito yung piston nya, ito yung piston nya. So itong piston na to is may mga carbon deposits. Kung makikita nyo, ayan, may mga itim. So yung mga itim yan is mga tumitigas yan na langis. So yan, makikita nyo, yan, may carbon din siya. Yan o, yan, napakalaki niya, no? Dapat tanggalin natin yan. So isa yan sa nagpapa usok ng motor, no? Dahil yung expander hindi pantay. So ito, may carbon dito, may carbon deposits yan, yan, yung itim na yan. So yung expander lalaktaw yan, uumbok yan papunta dito, no? So kumbok dito, so lalabas, may konting labas yung expander dito, habang dito sa kabila wala, no? So ang expander dito lubog, no? Tapos dito sa kabila nakalabas. So ang siste, mas makapal yung expander dito kaysa dito, lubog siya dito, makapal dito. So ang pagbomba ng piston ganyan, tatama dito yung mas makapal, di ba? Tatama diyan. So habang kumakayod yung piston, nagagasgas dito, tapos dito sa kabila wala. Ito yung dahilan kung bakit dapat nating i-check yung piston, no? Tsaka dapat kung may budget kayo, mura lang naman tong piston na class A, at palitan nyo lang ng bago, di ba? So makakatipid kayo. Tsaka ito lang, advance ko na sasabihin sa inyo, kapag bumili kayo ng mga class A na piston, basta't may brand, example Takasago, bumili kayo ng original na Takasago, yung may nakatatak ata dun sa Takasago, hindi ako kabisado dun sa Takasago na brand, pero maganda yung mga brand, yung may mga brand na piston. Kasi sabi nila, na sabi ng ibang mekaniko, huwag kayong bibili ng ganito, ganyan, kasi madaling masira. No, it's a big no mga sir. Depende po yan sa pagkakabit at depende po yan sa nagkakabit. So ang sasabihin ko sa inyo, hindi porket class A yung piston nyo madali nang masira. Depende yun sa pagkabit at nagkakabit. So tandaan nyo yan mga maigi. Tsaka ito, pangalawa, yung mga butas na yan, yan, yung ibang butas dyan minsan may bara siya, may carbon. So ang gagawin nyo dyan, kumuha kayo ng karayom
tusukin nyo yan. Yan. Kapag tumagos dito yung karayom, yan. May mga butas din yan sa ilalim. Kapag tumagos yung karayom dyan, walang bara. No? Yan. So, kabilaan yan may butas. Ayan. So, karayom, tusukin nyo. Kapag lumusot yung karayom, goods na goods pa yan. No? Nasa sa inyo lang kung papalitan nyo yung piston or hindi. At pangatlo, ulitin ko, nasa sa inyo yan kung magpapalit kayo ng piston, bagong piston. Piliin niyo yung kahit mura, basta't may brand, no? Example na brand is Takasago, no? So, meron dyan is YESKI, merong Makoto. Mas maganda yung Makoto, guys. Suggested ko yun sa inyo, no? So, ayan. Ito pangatlo, no? I-check nyo to, guys, bilang mekaniko at nag-aral ng automotive, no? So, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-check kapag umuusok ang motor. Kasi merong iba tinuturo nila may kulang, may mali-mali. Ito, mataas, mahaba to, kahit aabot tayo ng 1 oras, pero sure naman na sulit yung panonood nyo, no? So, hindi ko kayo bibigyan ng sakit sa ulo. Tama lang yung ibibigay ko na impormasyon at kaalaman na mabibigay ko sa inyo, no? So, kahit video ako ng mahaba, basta tamang kaalaman at karunungan ang maituturo ko, is masaya na ako na mapapanood nyo to, no? Kahit hindi kayo mag-subscribe sa akin, okay lang, walang problema, basta napapanood nyo tong video na to, makakatulong to sa inyo, promise. So, ito, pangatlong chichik nyo, ito, makikita nyo yan. So, ayan, kapain nyo ng kamay. Kapag nakapa nyo siya, yan, tingnan nyo, yan, may goat na siya, oh. Yan, kapain nyo dito. Kapag may nakapa kayong umbok o parang nag-grind siya, meaning kailangan nyo siyang palitan ng bago. Yung ibang mekaniko dyan o yung ibang nag-tutorial dyan is hindi to tinitingnan, hindi to tinitingnan. Kung magpapalit lang kayo ng bagong piston, kasama din to dapat sa papalitan nyo. Set dapat para walang problema, and then magagamit nyo 7 to 8 years pinakamataas kapag maayos lang yung nagkabit, no? So, ayan, makikita nyo. Tapos, ito gagawin nyo, alug-alugin nyo, ayan, alug-alugin nyo. Kapag may umbok dito, may grind, tapos inalug nyo, naaalog siya ng konti, ayun, isa din yun sa problema, no? Kung bakit naglulos compression o umuusok ang motor kahit okay naman yung black, no? So, ayan, makikita nyo. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng piston ring, yung tamang kabit ng piston ring, no? So, ituturo ko sa inyo kung papaano at kung ano. Panuorin yung mabuti para hindi kayo magkamali. Itong tutorial na to is para to sa mga mekaniko o lahat ng hindi mekaniko o gumagawa ng motor na hindi alam ang tama at nagbabase lang sila, no, sa mga idea din ng mga kapwa mekaniko na sa YouTube lang, no, tinitingnan, no. So, ayan, explain ko sa inyo, ito yung expander, no, expander po yan, oil expander ring. So, ito, ipapakita ko sa inyo, guys. Itong oil expander na to, ayan, wait, ayan, dapat nakaturo sa baba
ang expander ay nakaturo sa baba dapat. Yung ibang turo kasi ng mga mekaniko sa YouTube, naka-up down, naka-up daw, no, upwards yung turo. Maling-mali po yan, guys. Kung makikita ninyo, kapag nag-aral kayo ng TESDA, ng small engine automotive, at nag-undergo kayo ng in-situ, malalaman nyo ang tunay na posisyon ng isang expander ring at kung ano ang performance nito sa piston ring, sa piston, at kung ano ang magagawa nito sa piston ring. Medyo na ako sa pagsasalita, pero eto, dapat nakaturo yan sa baba, hindi po yan nakataas. Maling-mali po yan nakataas. Kahit yung mga old stock na motor like XRM, kapag nababaklas nyo yan, pagtingin nyo sa piston ring, nakababa po yan. Yung arrow na yan, nakababa yan, ganyan. Hindi po nakataas. Hindi po nakaganyan. Dapat nakababa yan. Makikita nyo. At ituturo ko sa inyo kung paano magkabit. Ayan. Ito guys. Intake. Kung makikita nyo, intake po yan. Yan. Yan po yung intake. Ito yung expander, oil expander ring. So yan, makikita nyo. Yan. Dapat nakaturo sa baba. Yan, makikita nyo yan. Hindi ko tuloy napakita. Wait. Ayan. Dapat nakaturo yan sa baba. Tapos naka sentro po yan sa intake. Ayan. Dan sa may butas na yan. Ayan. Sentro po yan. Ayan. Sa intake. And then, eto. Ituturo ko sa inyo. Wait lang. Hanapin natin yung oil rings. Ayan. Ito. Guys, ipapaalam ko sa inyo, itong dalawang oil ring na to. Ayan. Tsaka ito. Magkatulad po sila. No? Pwede pong magkabaliktad yan. Either ito nasa taas, ito naman nasa baba, or ito nasa baba, or ito nasa taas. So ang paglalagay niyan, yan, hanapin nyo. Yung iba kasi, yung mga bago is plain talaga, no, plain. So kahit magkabaliktad po yan, ayos lang yan. Wala po tayong kakapain dyan, di tulad ng na second compression ring. So ang gagawin natin, ito. So yung expander ring is nakaturo pababa yung end gap. And then etong oil ring, first oil ring natin. Yan. Dito sa exhaust, itong end gap, kung saan nakapwesto to dito, ito, nakapwesto yan. Yung patungong piston pin. Ang gagawin nyo, salpak nyo yan dyan, yung end gap. Hawakan nyo. Yan. Hawakan nyo. And then ipasok nyo. Yan. Nagkamali tuloy tayo. Napasok sa iba. Ayan. Oops. Itong tutorial ko kasi guys, no, dito kayo kumuha ng idea, o gusto nyong kumuha ng idea na tama, ito bibigay ko sa inyo ng libre. Kahit walang subscribe, ayos lang. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung end gap. Wait lang. Bakit blurred yung
Bakit nag-blurred? Yan. Yan yung end gap dito sa exhaust. Intake yan. No? Ayan, nakaturo sa baba yung expander. Tapos yung first oil ring. Ayan. Yung expander dyan, nakababa ang turo. Yung first oil ring natin is dito sa exhaust. Ayan. Maglalapit siya dyan. Dito sa linyang ito, dapat yung end gap akma dito. Tapos yan, second oil ring sa taas. Dito yung end gap ng isa, yung unang oil ring sa baba na oil ring, yan end gap. Ito namang isang end gap ng oil ring sa exhaust pa rin, pero kasalungat na dito na siya. Ayan, makikita nyo. Ayan, dito ulit siya sa may end. Yung isa kasi dito din. Ayan, yung nasa pangalawang oil ring dyan yan. So kabit natin. Ayan. So ayan. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan, yan ang end gap ng isa, both exhaust. Yan, nasa exhaust. Ito yung end gap, second oil ring sa taas. Ito yung end gap ng unang oil ring sa baba. Ayan, nakatapat yun sa exhaust. So ayan, makikita nyo, ito yung sa intake, nakababa yung expander. So ayan yung expander, end gap ng expander. Wait lang, nag-blurred yung video natin. So ayan, ngayon may ibabahagi akong kaalaman sa inyo guys kung paano mag identify ng second compression ring at top compression ring. So merong iba dyan nakalagay kung parehas ang kulay. Ayan, parehas ang kulay nila, hindi mo ma-identify kung saan yung top at second compression ring. So ang gagawin nyo dyan mga tol, mga sir, yung iba may nakasulat dito na 1, o yung iba may top 1, o yung iba ATG or A, no? Bale yung isa may nakasulat na ATG or top 1 or A, yung isa may ATG top 1 or A din, no? So may mga sulat din yan. Ang pinakamagandang gawin nyo, yan, ito, kapain nyo dito. Kapag matalas yan dyan sa loob, automatic yan ang second compression ring, no? So yung iba, kabit lang sila ng kabit, basta't may matalas, ayan, second compression ring na. So mayroon po tayong oobserbahan dyan, no? Ipapaalam ko sa inyo, wait lang. Ito, matalas siya dito, pero sa kabila kapag ginanon nyo, hindi siya gaanong matalas, no? Matalas siya dito sa labas, pero pag dito hindi na. So kapag nandito yung letra, yan, kapag nandito yung letra, yan, ituturo ko, kapag nandito yung letra, automatic nakaganyan yan yung posisyon, nakaganyan sa piston. Yan, nandito yung letra, kailangan makikita nyo yung letra dyan, dahil kapag binaliktad nyo ganyan, hihigop yan ng langis. Alam nyo kung bakit? Kasi yung edge nya dito, nakadesign yan para
hilahin yung langis paloob pabalik ng makina. Kapag nakaganyan yan, tama yan. Kasi yung langis, binubomba pababa, pag angat, clear na, di ba? So, yan yung ibabahagi ko sa inyo kung paano magkabit ng piston ring. So, ayan, ito, top compression ring. So, walang katalas-talas. Yan, makikita nyo, walang katalas-talas yan. So, ang gagawin nyo, hanapin yung letra. Yan, makikita nyo. Ayan guys, makikita nyo guys. Oh. Siguro blurred kasi. Yan, makikita nyo. Parang may slide siya dito. Yan, may slide. Tapos may letter siya. Yan, DY. Ayan, DY. May nakasulat na DY. O, yan. Makikita nyo. Ayan. Hindi na masyado kasi pudpud na eh. So, dapat nakataas din yan. Alam nyo kung bakit? Kasi dito sa kabila, wala. Tingnan nyo, plain. Habang dito, yan. Parang may edge siya na hindi matalas. So, dapat nakataas yan, ganyan. Yung langis, itutulak niya pababa. Pag angat niya, wala na. Nag-clear na siya. No? So, walang sumasamang langis doon sa combustion nyo. Kaya pagsabog, walang usok. Yan yung mga nalalaman ko na hindi nalalaman ng iba. Yung turo lang ng turo pero nakakasama sa makina. No, hindi naman lahat. Mayroon namang katulad ko na mga in-situ graduate ng TESDA na alam din to pero hindi nila binabahagi dito sa YouTube. So ngayon nagbabahagi ako para may konti kayong kaalaman sa pagsulba ng makina, pagresolba ng makinang umuusok. Yung iba kasi palit ng bago yan, palit, maraming papalitan tapos may usok ulit, gastos lang yung customer. So ngayon babahagi ko ito sa inyo para naman may malalaman kayo, no? Yan. So, kabit. Tuturo ko sa inyo kung paano magkabit. Ayan. Yung expander is nandito sa intake, gitna. Nakababa ang turo, remember. At itong end gap ng ito, saan yung second compression? Ito yung second compression ring. May letra dyan. Kapag may letra, kailangan niya yung letra nakataas yan papunta dito sa combustion ha. So, yan guys. Wait. Baliktad. Ito, sa intake. Wait lang. Anong nangyari sa ating dalawa? Yan. Ito yung anong tawag dito? Expander ring, no? Nabulol-tulol ako, nakalimutan ko pa. So ito, expander ring nasa gitna ng intake at yung oil ring first na nasa baba is dito sa exhaust. Yung pangalawa is dito sa exhaust pa rin, yung upper oil ring. So ito, yung second compression ring ilalagay natin dito, no? Ayan. Magkatulad sila ng display o pwesto nung first oil ring sa baba. Ayan. Makikita nyo, wait lang. Ayan, pasok. Ang hirap ipasok mo kasi matigas eh. Matigas kasi itong oil, second compression ring eh. Wait lang. Ayan. Nakapasok na. So, ayan guys. Ayan. Yan. Nakasentro dito sa may linyang to. Tapos sa intake yan ha. Tandaan nyo sa intake yan, yung top compression ring at second compression ring sa intake yan nakapwesto. Hindi po yan sa exhaust kapag nagkamali kayo. Kasi kapag sa exhaust bobomba to. Yung langis na dadaan dito, example yung black nyo is nakatayo, bubuga siya, hindi siya magpipigil. Unlike dito kapag nasa intake siya, pigil siya kasi yung langis nasa baba lang, dito lang sa exhaust. So yung
second compression ring at top compression ring dapat nandito sa intake. So ayan, clockwise dito din yung isa, yung top compression ring. Tandaan nyo yung may pangalan, yung may letra dyan, kailangan nakataas yung letra, nakaharap dito sa atin. So ayan, yan, sentro dyan, ayan, tsaka ito, ayan, magharap na sila kung makikita nyo, ayan, ayan. Tapos yung isa, yan, yung oil ring sa top, yung oil ring sa bot, ayan, nagalaw ko ng konti, wait, ayan, makikita nyo na. So ayan, yan, dito nakaharap yan, dito rin yung isa, exhaust sa intake, top compression ring, second compression ring, yan yung pwesto sa intake. So yun ang tamang pagkakabit ng piston ring. Yan ang napaka accurate at napaka durable na pagkakabit ng piston ring. So kung mahaba ang video ko, tingin nyo is kahit hindi kayo mag-subscribe, basta't mapanood nyo lang to, is ayos na sa akin. So ngayon, pang-apat na problema na ituturo ko sa inyo is tong valve. Ayan, ito yung valve ng TMX Supremo, no? So eto, yung iba hindi nag-check as long as daw hindi baluktot. Malaking kamalian po yan, mga paps, no? So tuturo ko sa inyo kung paano. Ayan, kung makikita nyo, ilawan nyo, ayan, kapag nailawan nyo, ayan, makikita nyo marami po siyang gas-gas. Tingnan nyo, hindi po visible kapag nasa mailaw kayo na pwesto, pero ayan, may gas-gas siya. So yung iba, pwede pa to basta't hindi baluktot. Mali po kayo dyan. Kasi kahit anong gawin nyo, kahit anong palit nyo ng valve seal, yung valve seal na bago, hindi siya fit dito. Halimbawa 7 years na yung motor ninyo, so nakakainan din to kahit oil seal lang. Example dyan is yung telescopic fork ng motor. Tingnan nyo, nagagasgas siya kasi araw-araw, kahit may oil seal yan, araw-araw yan kinikis-kis, no? So nag-worn out din to kahit hindi baluktot. Yung iba sinasabi hindi pa, okay pa yan, hindi pa yan baluktot. Maling-mali po yung impormasyon na sinasabi ninyo, kasi alam nyo bilang automotive passer, no, sasabihin ko sa inyong totoo para hindi kayo gumastos ng malaki. Magpalit kayo ng bago, set po yan, dalawa. Tapos magpalit kayo ng valve seal na bago, original na valve seal ang gamitin ninyo. Dahil kahit hindi original yung valve nyo, basta't original yung valve seal nyo, maalagaan ng valve seal nyo yung valve na hindi branded, no? So ayan, isa din sa gagawin ninyo, hahawakan nyo dito. Kapag matalas na siya, may medyo matalas, palitin na po yan, no? Palitin na yan, no? Ayan, matalas siya, oh. Isa pa guys, kapag nilagay nyo to sa cylinder head nyo, lagyan nyo ng valve spring, lagyan ng lock, lagyan nyo ng gasolina yung dalawa, bali ganito yung sa head nya. Tapos ito yung butas, may spark plug dito, lagyan nyo ng gasolina. Kapag natuyo yung gasolina, automatic loss compression yan, kasi singaw na to yung bandan dito, no? Singaw na. So isa din yan sa titingnan kung bakit hard starter yung motor at nag-usok, kasi sinusunog yung excess gas tsaka oil, nagsama sila. Pagsabog,
usok talaga. So yun yung mga signs na dapat palitan yung valve, no? Huwag kayong maniniwala kapag sinabing okay. Hindi po yan okay, lalo na 5 to 7 years na yung motor ninyo, makikita nyo yung gasgas yan. Hindi sasabihin nila na okay pa kasi hindi baluktot. Nako, huwag kayong maniniwala kasi pabalik-balikin kayo niyan sa shop. Gagastos kayo ng malala. So, ayan. Yung mga valve lapping na yan, oo, totoo naman yung mga valve lapping. Pero yung buhay niyan, yung katagalan niyan, malayo na 1 taon, no? Sisingaw ulit yan. Kasi yung valve lapping guys, tapos maglalagay ka ng grinding compound, unti-unting nalulubog yung valve nyo. Kaya ang nangyayari guys, lalakas yung kalabog. Kasi yung piston hindi pinakakarating, puputok na agad yan, no? So magki-create na agad yan ng explosion dun sa loob ng combustion kapag lubog na yung mga valve nyo dahil sa kaka-valve lapping nyo, di ba? So imbis na mag-valve lapping, bumili na lang kayo ng bagong valve, no? Kahit hindi original, basta maayos lang na pagkakabit. Kasi alam nyo guys, sinasabi nila palitan yung mga valve guide. Hindi po ganun guys. Kapag yung ang valve guide po ay napaka-solid na metal. Hindi po basta-basta nasisira yung valve guide kapag hindi nabaluktot yung barbula mo. Ang valve guide po, pwede yung panghabang buhay hanggang mawala ka sa mundong ito, no? Yung papalitan nyo guys, yung valve mismo. Kasi yung valve guide, hindi po yan. Kaya po yung iba, tinatanggal nila, sinusok-sok nila to, tapos tinatakpan yung butas, tapos hugutin nila, tutunog na ng ganyan. Mali po yan, no? Mali po yan. Lahat po halos tutunog po yan, no? Pero kapag itong valve nyo worn out, hindi yan tutunog. Tapos sasabihin nila papalitan ng valve guide. No, malaking no po. Sayang yung original valve guide nyo, papalitan nyo lang. Ang dapat nyo palitan itong valve, no? Tandaan nyo po yan. Panglima, no? Panglima, ito sasabihin ko sa inyo. Itong black na to, gasgas na po yan, makikita nyo. Kapag nagpa-rebore kayo, no, at nag-change kayo ng mas malaking piston, kasi rebore mayroong mga point dyan, may mga point, mga numbers. Kapag nagpa-rebore kayo, mas maigi bumili na lang kayo ng bago. Kasi ang rebore guys, hindi yan accurate na compatible na magmamatch sa mando ng makina, lalo na din sa loob ng combustion, no? Ang mga kapag long drive ka tapos naka-rebore ka, delikado po yan. Alam nyo kung bakit? Oversize na po yung cylinder block, no? Kung makikita nyo yung cylinder block natin, merong gap yan o merong pahalang yan na nandito, yan pahalang na parang pasukan ng piston. Yan po ang tumutulong para hindi mag-overheat sa long drive. Alam nyo kung bakit? Kapag nabawasan na yan, ninipis ang cylinder wall. At sa sobrang init at padjak ng piston, tatagos po yan sa block, sa buong block. Ang mangyayari, in case maulanan yung motor at malagyan ng tubig itong cylinder block, may melt po yan, no? Sobrang init, lalagyan ng tubig sa labas. Kapag dito tinamaan ng tubig sa kaliwa, lalamig dito. Tapos ang mangyayari, manipis na siya dahil na-rebore. Ang mangyayari dyan, mag-iiba yung round.
So yung pagtama ng piston, tatamaan to. Yan ang makikita nyo mostly sa mga rebore. May mga malalaking gasgas dito, tapos may malalaking gasgas dito naman sa kabila, tapos yung iba wala. So bihira lang po nakakaalam niyan. Yung mga true mekaniko lang po na nag-aral ng automotive ang nakakaalam niyan, tulad ko. So yun, sa mga yung nasabi ko is, kapag nagpa-rebore kayo, dapat bumili na lang kayo ng bago. Kasi nagpa-rebore kayo, kunwari yung presyo 800 na rebore, tapos bibili pa kayo ng piston set na sa halagang 700. So kapag bumili kayo ng black, kahit class A na black lang, ayos na po yun. Depende po yun sa pagkakabit at tamang pagkabit. Class A man yan o mga China na mga black yung bibili ninyo, basta't maayos lang na pagkakabit, wala pong problema dyan. Tandaan nyo po, lamang po ang may alam, at hindi lamang at kawawa po yung walang alam. So yan, makikita nyo, ipaparebor ko po to, pero hindi ko po gagamitin, no? Kapag wala na akong makitang black, tsaka ko pa lang to gagamitin. Kunwari kapag racing na ako, so pwede ko na gamitin to. Pero sa long ride, suggest ko sa inyo guys, stock lang po dapat. Kasi yung stock, yun po yung kabyan ng makina o kabyan ng connecting rod. Hindi po magbabago, walang pagbabago sa takbo. So yan yung friendly advice ko sa inyo. Sana po tandaan ninyo, at kung nagustuhan nyo yung video ko, mag-subscribe kayo, at salamat guys. Kapag natandaan nyo lahat ng sinabi ko sa video na to, promise, isang galawan lang sa makina ninyo, yung mausok nyong motor, masosolve na. So kung nagustuhan nyo po to, maaari nyo pong i-apply sa lahat ng klase ng motor, 125 up to 150cc. Pwede po to i-apply kahit sa mga small bikes, no? Pwede po tong i-apply sa mga 100 to 110cc naman, at 115. Yung intake exhaust, yan, baliktarin nyo po. Yung second compression ring dapat dito sa exhaust, at saka yung top compression ring dapat dito sa exhaust. Ayan, baliktad po dito, no? So ayan guys, at kung nagustuhan nyo po ang aking video, maaari pong mag-subscribe, at sa hindi po nagustuhan is kahit manood lang po kayo, okay na po sa akin. So yan po, kapag mausok ang motor ninyo, problem solved, ito yung video na kailangan yung panoorin. So salamat po, at maraming salamat sa Panginoon. To God be the glory. Thank you very much.